Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating butihing guro sa Pilipino, Sir Robert Trihuso. Ako, si Ria Angela Azul, ang leader ng pangkat-apat at papangunahan ko ang aming mga itatalakay sa araw na ito. Una, ang paglikha ng angkop na kagamitan sa pagtuturo ng panitikan. Ang pangalawa ay ang mga estratehiya sa pagtataya. At ang huli ay ang pagsulat ng masusing banghay aralin sa panitikan. Ngayon ay hayaan niyo akong italakay sa inyo ang unang paksa patungkol sa paglikha ng angkop na kagamitan sa pagtuturo ng panitikan. Ngayon po ay magbalik tanaw tayo sa pagpapakahulugan kung ano nga ba ang panitikan. Ayon sa aking nabasa, ang panitikan ay ang mga ginagamit ng tao upang mailabas ang kanilang saloobin, damdamin, ideya sa pamamagitan ng pagsulat. Paghahanda ng mga kagamitang panturo. Lalong makabuluhan ang pagkatuto kung mararanasan ng mga mag-aaral ang aralin. So bilang isang future educator, mahalagang malaman natin na mayroong mga hakbang at estratehiya sa paglikha ng angkop na kagamitan sa pagtuturo lalong-lalo na sa panitikan. Ayon kay Edgar Dale, 10% sa nababasa, 20% sa naririnig, 30% sa nakikita, 50% sa naririnig at nakikita, 70% sa nasasabi at nasusulat, at 90% sa nagagamit ang lahat ng pandama. Ibig sabihin po nito na mas epektibo ang mga binibigay natin na mga kagamitang panturo sa ating mag-aaral kung ito ay nagagamit sa lahat ng pandama. Ngayon naman ay dumako na tayo dito sa iba't ibang mga kagamitang panturo na maaari nating gawin or gamitin para sa ating mag-aaral. Una ay ang simbolong verbal. Ito ay ang mga kagamitang tumutukoy sa mga nalimbag na kagamitang nagagamit sa pagtuturo ng mga guro. Ang halimbawa po nito ay ang mga libro, aklat, or ang pangalawa ay ang recording. Recording ng mga awitin, tula, talumpati o ano pamang kasangkapan sa paglinang ng pakikinig kabilang na ang mga larawang di gumagalaw na naglalahad ng anumang bahagi. Bilang isang guro, mahalaga rin po na gamitin natin ang pangalawang estratehiya kung saan ang recording ay ginagamit din natin sa pagbibigay kaalaman sa pagturo ng panitikan. Ang pangatlo ay ang kagamitang visual. Larawang di gumagalaw, grapiko, karton, comic strip, flashcard, chart, poster, mapa, bulletin board, diorama, modelo, max-up, slide, film strip, at iba pa. Sa pagtuturo naman po ng panitikan, mahalagang gamitin natin ang aking mga nabanggit upang mas maipakita sa ating mag-aaral ang ating mga layunin or ang ating mga aralin na ipinapakita sa kanila. Mahalaga at makabuluhang usapan or panayam. Tinatawag naman na exhibit ang mga artifacts, mga kasangkapan, kasuotan, artifacts, mga kasangkapan, at iba pang mga material na mahalagang aspeto ng kultura. Ang sumunod ay ang paglalakbay. Paglalakbay ng mga mag-aaral sa mga museo at makasaysayang mga lugar. At ang sumunod ay ang pagpapahayag ng mga bagay-bagay o gawain upang magkaroon ng tuwirang karanasan ang mga mag-aaral. At ang huli ay ang aktwal na pakikilahok ng mga mag-aaral sa makabuluhang gawain na nagdudulot ng tuwirang karanasan. Ngayon ay hayaan nyo namang italakay ng aking mga kagrupo ang iba't ibang mga halimbawa ng aking mga nabanggit.